Okay, tutuloy na natin yung ating demonstration. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina, paano ba nagawa ito. Alam nyo ba na ito yung napakahalaga pagdating sa pipix ng ating mga PVC. Lalo higit sa kisame, isa-isa mahalaga ito. Gagamitan lang natin ng wood screw, bubutasan magkabila. At maganda yung pagkakapix. Kahit sa wool, maganda rin yung magiging fixing niya. At sa halip na gumamit tayo ng PVC clamp mismo, yung may pako, dahil pag yung may pako, bumibiak pa yun pag simento. Mantala ito, gagamitan natin ng drill, mas maganda yung pagkakapix niya sa wall, no? Maganda. So ngayon, ang gagawin natin, ididimo ko sa inyo kung paano natin gagawin yan. So ang piraso, may dalawa akong piraso dito na ito'y buo na pinaghati ko, makakabuo tayo ng mga clamp na dito. So ganito ang procedure na ating gagawin. Kailangan muna natin ay initin ang ating PVC. Okay? So, panoorin ninyo yung aking gagawin. Tigas-tigas at may pintura kasama. Pag malambot na siya, alam natin malambot na, ay pwede na natin siyang i-fix. Hindi na kunat sa initin dahil nga nagalutan ng pintura, pininturahan ito. So, naging delay siya. Okay, so malambot na siya. Pwede na natin siyang kukuhanin natin ito, ilalagay natin doon at kunin natin yung dalawang piraso ng ating clamp, yun, at ipipix na natin ng maganda. Dapat pantay yung pagkakapix natin. Yan, ano lang natin, tingnan para maganda yung pagkakapix at maganda rin yung mas maganda kung may kaunting tubig para mabilis na lumamig ito at nakaporma na siya. So yun yung procedure na ginagawa natin kung paano tayo gagawa ng PVC clamp. Sa halip na tayo bumili pa sa tindahan, ay hindi na tayo bibili dahil marunong tayong gumawa ng clamps. Ito yung mga putol-putol na PVC na pwede natin pakinabangan pa. Dahil pagdating sa field, ay kailangan mo talaga yung fabrication. Kailangan magpapabricate ka. No? Kailangan lang nating palamigin siya. Pero kung may tubig nga, may pampusli tayo dito, ay mas madali. Ang kailangan lang natin dyan ay kukuha tayo ng isang bahaya ng soft drinks na lalagyan natin tubig, butasan natin ng kaunti. At yun ang pangpuslit natin dito. Papupuslitin natin. Ano pa ganun? O, yun yung procedure na ginawa natin. So, ibig sabihin, medyo malamig na siya. Ano na yung magiging kayarian. Tingnan natin kung maganda yung forma. Ano. Kailangan magkadikit ito. Itutulak natin para maganda yung magiging forma niya. At siyempre, pantay yung magkabilang kadikit. Yan na. Okay. So, tingnan natin kung ano yung naging forma. Yun. Nahulma na natin ang maganda. Huwag ding susobrahan ng luto. Pag nasobrahan ng luto ito, bibitak ito. Magkaroon ng bitak dito. Kaya kailangan ay ang luto natin dito ay tama lang. Yun, tingnan nyo yung pagka-forma maganda. Arkam na arkam dito sa pinakang. Yun. Naka-arkam ng ayos sa PVC natin. Yan. O, yun yung ginawa natin. Ito na yun. So, dalawa parehas siya. Yan o. So, hindi na tayo bibili ng clamp. Pag inilagay natin sa wall ito, ipipix lang natin ito. Pag ipinix natin sa wall, parang ganyan magiging procedure niya. Ayan, dilapat na lapat ngayon yung ating PVC. Ang ganda. Ang gandang tingnan, malinis tingnan. Ano? So, nakagawa tayo ng isang project na hindi na natin kakailanganin pang bumili ng PVC lamp. Ito, gamit ito sa mga training center. Yung mga salip na bumili pa tayo, siyempre bibili lagi. Ay ngayon, ang dami natin mga PVC na ginagamit. Ay huwag na nating gamitin. Ano, yung ma-scrap na ganito, pwede nating putol-putulin at gagawin na nating
mga PVC clamp. Ito na, nangyari. Nagkaroon na tayo ng tinatawag na PVC clamp. Basta maganda lang. Tapos yan ay, ang gagawin natin dyan, lalagarin natin ng pantay na pantayan. At gagamitan natin ng file, ng kikil. Kikikilin itong mga gilid-gilid na ito para mapaganda yung ating mga PVC kung paano siya gagawin. So nakagawa tayo ng isang PVC clamp na maganda. Sa magitan ng heat gun ay nagamit natin. Nagkaroon lang ito ng pintura, pininturahan. Kaya ito naging dilaw. Pero sa original ito yan. Yun. Ngayon, nakagawa na tayo ng PVC clamp. At ito yung ginagamit ko dito sa aking kisame. Na pag magpipix ako ng mga PVC, ay ito yung gagamitin. Naka-screw siya, magkabila. Bubutasan lang siya, magkabilang tabi. Yun, hanggang doon. At ipipix na natin siya. Ibig sabihin, pag kinalas natin, kahit sa wall, makakalas natin. Dahil pag yung pako, yung PVC clamp mismo natin, at ipinako natin sa wall, sa simento, bumibitak. Bitak-bitak yung ating simento. Kaya mas maganda ay kailangan nating i-screw lang. O i-drill lang natin, i-drill doon sa pinakang ating wall para maging maayos. So yun ang isang idea na gusto kong ipaabot sa inyo. At sana meron kayong natutunan dito sa aking video sa oras na ito. Maraming salamat.